Paano mo makukuha ang umibig kung lagi mong inuuna ang iyong pamilya? Isang mapagpalang gabi po sa inyo mga kabarangay. Isa na namang kwento ng buhay at pag-ibig ang ating matutunghayan dito sa Barangay Love Story. Dear Papa Dudut, ako po ay dati nag-aaral sa Santa Lucia High School. Nagsimula po ang istoryang ito mula nang makilala ko ang mga kaibigan ko na itago na lang natin sa tawag na Black Sheep de Pamilya. Tuwang-tuwa po ako noon nang masali ako sa grupo dahil nasabi ko sa sarili ko, may pamilya na ako. Taong 2002, Papa Dudut, nang matuto ako maglaro ng Ragna. At doon nagsimula ang una kong pag-ibig. Ang totoo nga niyan, Papa Dudut, pinangalanan ko siyang Wasted 21. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, Papa Dudut, walang oras na di ako naglalaro sa computer shop. Napakarami naming pinagdaanan, Papa Dudut. Mula noong novice pa siya at hanggang sa naging archer siya. Napakasaya ko noon, Papa Dudut. Nang araw na noon, pwede na kaming mag-hunt. Noong daong ding iyon, may pumutok na masamang balita na wala na daw ang Ragnarok. Halos gumuho ang mundo ko, Papa Dudut. Nawala ng saysay ang buhay ko. Kung maibabalik ko lang sana ang nakaraan. Araw, buwan, at taon ang lumipas, Papa Dudut. Bago ko nakalimutan ang una kong pagmamahal. Alak, sigarilyo, at kung ano-anong droga ang aking sinubukan. At kung matiktikan katon na lang, pwede na, Papa Dudut. Akala ko di na ako makakawala sa ganitong kalagayan. Hanggang isang araw, papunta po ako sa tindahan ni Kaleti para bumili ng Energen. Habang bumibili ako dito, Papa Dudut, di ko maiwasang tumingin sa tindera ni Aling Leti. Di ko may paliwanag ang aking nararamdaman. Noong oras din yon, nasabi ko, Papa Dudut, umiibig na akong muli. Mula noon ay napadalas ang aking pagbili para Aling Leti para masilayan siya. Naglakas ako ng loob na magtanong, anong pangalan mo? Lolita, bakit mo tinatanong? Wala, ako nga pala si Panoy. Pwede ba mahingi number mo? Okay lang, pero ayoko ng ka-text na bastos ha. Oo, promise. Mula noon, Papa Dudut, madalas na ang aming nagiging komunikasyon hanggang sa niligawan ko siya at sinagot niya ako. Napakasaya ko ng araw na yun. Mahal na mahal kita, Lolita. Promise, hindi kita sasaktan. Ikaw lang ang mamahalin ko. Yun ang mga katagang binitawan ko sa babaeng muling nagpatibok ng aking puso. Pero sadyang mapaglaro ang kapalaran, Papa Dudut. Nahuli ko si Lolita. May kasamang iba. Sobrang galit ko, Papa Dudut. Ay naitulak ko silang dalawa. Biglang nagsalita si Lolita. Ayoko na, Panoy. Pagod na ako. Di ko na kayang makisama sa'yo.
Maghiwalay na tayo. Parang nabingay ko ng mga oras na iyon. Hindi rin ako nakapagsalita. Halos nadurog ang puso ko habang tinitingnan sila. Habang papalayo na. Balik ako sa dati kong bisyo. Alak, sigarilyo, at kung ano-anong droga ang aking sinubukan. Bakit mo ako iniwan, Lolita? Yun na lang ang nasabi ko. Halos namayat ang aking katawan, Papa Dudut. Napansin agad ito ng aking tatay. May problema ba? Wala po, tay. May sakit ka ba? Wala po. O sige, pumunta ka ng bukid. Doon na nagsimula ang kalbaryo ko, Papa Dudut. Pala, itak at kung ano-ano pang mga gamit pang bukid ang aking hinawakan. Oo, Papa Dudut. Naging magbubukid ako. Sa sobrang hirap ng pagiging magbubukid, tuluyang namayat ang aking katawan. Simula noon, sinawag na nila akong payat. Papa Dudut, ang sakit-sakit po sa pakiramdam. Itinuod ko na lang ang aking pansin sa pagbubukid. Hanggang isang araw, dumating sa buhay ko si cellphone. Isang Nokia N82 model na cellphone. Muli, Papa Dudut, ay nagkaroon ako ng dahilan para mabuhay. At iyon ay dahil kay cellphone. Wala nang nakipaghiwalay sa amin kahit sino. Nagsumpaan kami na wala nang iwanan. Si cellphone na ang naging buhay ko. Segundo, minuto, oras at araw-araw, lagi kaming magkasama. Nakakatawang isipin, Papa Dudut, nasa isang cellphone lang pala ako. Magkakamit ng tunay na ligaya. Hanggang dito na lang po. At sana, mabasa niyo ang kwento ng aking buhay at pag-ibig. Lubos na gumagalang, Panoy. Mga kabarangay, atin pong natunghayan ang istorya ng buhay ng ating kabarangay na si Panoy. Na hindi lang sa tao makikita ang tunay na ligaya. Kahit sa bagay lang, nakita ng ating kabarangay ang kanyang tunay na ligaya. Ito po si Papa Dudut. Hanggang sa susunod na istorya ng buhay at pag-ibig. Magkita-kita po tayong muli dito sa Barangay Love Story. Abangan niyo po ang susunod na istorya ng buhay at pag-ibig ng ating kabarangay na si London.